Paraiso ng Batang Maynila, hindi po paraiso to, parking ng Batang Maynila. Ngayon kung nanonood kayo, mga may-ari ng kotse rito, meron pa kayong 12 oras. Hindi, kahit na, sige, 24 oras. Alisin nyo na ng kusa. Tapos, kung hindi nyo alisin, tutulungan namin kayong alisin. Sabi kasi, ninong. Pasensya na kayo kung sino naninirahan dyan Meron pa kayong 24 oras. Babalik na namin ito sa taong bayan. Kailangan nyo nang umalik. Ito pa lang. Dito pa Hi sa lahat ng bumubuo at miyembro ng God First Vloggers. Maraming salamat sa inyo sa patuloy niyong pagsuporta sa akin. Huwag kayong mag-alala. Ingat, God First. Pasyal ko yan eh. Sila pinapasyal ko araw at umaga at hapon. Tapos, nung mga 6 years old na nga siya, nagtatumbling-tumbling sila dyan sa paraiso ng playground namin dyan, paraiso ng Batang Maynila. Kasi may isang batang ginagaya nila na naglalaro sa palarong pambansa, tumbling dyan, ginagaya nila. So, nagagaya naman nila yung mga magagaling skills. One time, pinasyal ko sila sa Rizal Memorial kasi may competition, manonood kami. Pagdating namin sa Rizal Memorial, hindi pa kami pinapapasok sa Oval Stadium dahil hindi pa nagpapapasok ng mga manonood. Eh, yung mga kasama kong bata, yung mga apo ko nga, tumbling doon. Pag tumbling nila, sabi ng mga pencak silat na sport, yung hisipan ng muka. Ang gagaling ng mga apo mo, saan ba yan nagtitraining? Sabi ko, ay bulo, dito lang sa playground namin. Dalahin mo yan sa gymnastic, baka matanggap, ma-discover. Dinala ko nga sa gymnastics. Awa naman ng Diyos, tinanggap kami. Wow. Oo, pinatumbling ko. Sabi, sige kung talagang marunong. Sabi ko, sige Kaloy nga, yung ibang bata, sinabi ko, mas magaling sana yun kay Kaloy. Sobrang mahiyain, ayaw. Sabi ko, papahiya pa ako, sabi ko, ganyan. Sabi ko, ikaw nga Kaloy yung tumambling, dahil magaling din si Kaloy. Kaya kasi yun, mas malaki na ng konti, mga grade 4 na yata. Kasi Kaloy, grade 1 eh. Kaya sana yung isang bata, aanin ko. Mahiyain, ayoko, gumagano. Hindi, yung bata ng isang una ko yun, dahil, papaya pa ako. Sabi ko, sige nga, ikaw nga Kaloy magpakita. Tumambling si Kaloy. Natanggap nga sila. Wow, mga ilang taon si Kaloy nung nangyari? 7 years old. 7 years old. Tapos yun ang, may nabalik kami, pinasok ko lahat ng apo ko. Pitong apo ko, plus yung ibang bata dito. Natanggap naman, 16 na bata. Libreng training. Dahil public school nag-aaral. So, yung mismo. Good morning everyone, and here comes kay TV Pilipinas. I-cover nga natin to mga kababayan ko. Ang naibablog na natin na dating palaruan ng Batang Maynila. Ay, maalala nyo yan. Kinover natin yung ginagawa ito mga kababayan. Ito yung sinasabi natin na expectation versus reality. Nandito ngayon tayo sa may palaruan ng Batang Maynila. Ayan, i-cut up lang natin mga kababayan. Kung naalala natin yung pagdalaw ni Yorme Isko Moreno Dumagoso dito nung unang termino niya, meron tayong video dyan na ipapakita noong masyadong magulo na yung lugar na ito mga kababayan. Itong palaruan ng Batang Maynila, dito yan sa may Liberisa. Ayan, dito dumaan si Yorme nun, bakante pa yan. Dyan, meron ditong tennis court sa part na to. Dahil basura sa part na to. Ayan, tennis court yan mga kababayan dati. Open yan. Nakita ni Yorme, pumunta siya dito. And then, wala pa yung mga bakod-bakod na yan. And then, nakita niya dito ang gulo-gulo sa part na to. Pero, ito yung reality dyan. Dahil ang pakiusap ng Batang Liberisa, dito yan sa Malate, maayos, iayos. Pero ito yung realidad na naging ayos.
ng lugar na to, mga kababayan. Kayo na ang humusga kasi ang alam natin, kaya ipinakausap ng Batang Liberisa ang lugar na to na ayusin ay para dun sa di umano, mga kababayan ko, ay mapaglalaruan ng mga batang Maynila. Pero eto na ngayon ang nangyari, close ang gate, kung ano man yung naging project nila dyan. May sasakyan dito sa harapan, may motor, naka-cover pa, o may bote pa ng red doors doon, yun, di ba? Hindi na nakakapaglaro ang mga batang Maynila sa park na to. Ayan, hanggang dun sa may ano na yan, sa may Plaza Asuncion. Meron tong Plaza Asuncion na yung may fountain. Nung ginagawa pa tong lugar na to, nag-gate sila, nagbabakod-bakod sila, nandito tayo, diba, binablog natin. Nakikita natin yung improvement. Pero eto kasi meron dito ipinatayo na establishment. I don't know kung anong purpose, pero nakita ko ito dun sa page ng MPI o dati nung mayor pa si Mayor Hani Lacuna. Binigyan nila ito ng inauguration, pero as Adopt a park program of the na moment, isinasagawa mga po kababayan, sa hindi tuwang ito nagamit national government, simula specifically ang MMDA, noong ay umupo ginawa na si Yorme Isko. para sa- Ayan, mga kababayan. Para Hindi ko alam talagang kung anong masabi plano na po nila dito natin. kasi hindi naman na itong mukhang palaruan. Ito na lang yung natitira na pinaglalaroan ng mga kabataan dito sa Malate. Itong basketball court na lang, mga kababayan. Pero itong lawak ng lugar na to na 5.5 hectares, may katapat ito ng Manila Zoo, mga kababayan. Wala na tayong batang nakikitang naglalaro dyan sa loob dahil mayroon na siyang fence, may mga halaman, di ba? Wala na tayong nakikita naglalaro dito. Para bigyan ko kayo ng info, mga kababayan ko. Di ba dito naglalaro si Yolo noon, yung Olympic natin, dito naglalaro. Sa dito, ito. Dito siya nag-aano, di ba? Nagtatumbling-tumbling. Masaya ang buhay dito dati, pero ngayon ano nangyari? Ha? Dito na develop yung Gold Olympian natin, di ba? Yung tatlong magkakapatid. Oo, naglalagay pa ng mga kutsyon, mga pinaglumahan. Dito nagtatumbling-tumbling, di ba? Pero Ibang bata. ngayon ano nang itsura? Maganda naman, kaya lang Hindi na siya palaruan. mga taga rito, hindi maganda. Hindi na siya palaruan, no? Oo. Naging establishment na siya. Kung ikaw, anong panawagan mo? Okay na yan, para tayo Okay na daw to para tahimik. Pero sa Batang Maynila, ano kaya? Ikaw, Tol, payag ka ba na ibabalik to para sa mga bata na paglalaruan nila? Etong nangyayari ngayon dito, ano ba nakikita mo na ano? Wala na, no? Yung mga Batang Maynila natin, ng mga bata na na-develop natin, kagaya ni Carlos Yulo na Olympian, di ba? Dito nagsimula. Dito nagpa-practice, di ba? Kwento mo nga dito sa video natin kung paano mo nasaksihan yung batang yun na nakikita natin na naglalaro sila kasama yung kanyang ama na si Dodge Yulo. Sobrang siya. Ano ba to? Masipag. Tumbling talaga dito siya, kuya. Kasi kababata ako siya Umaga, 'di ba, nandito na sila. Tapos yung mga bata natin nung araw, 'di ba, nung open pa to, 'di ba? Dito natin nakikita yung mga masisigla nating kabataan, 'di ba? Pero ngayon na ba nangyayari, 'di ba, sa kalsada na sila. Yan, mga kababayan. Itong video ito pa, sabi ko nga sa inyo, hindi naman tayo against sa mga project ng lungsod ng Maynila, pero facts na lang po, ipapakita natin yung realidad na ito ay hiningi ng Batang Maynila dati nung eleksyon noong 2022 kay Mayor Isko na nandito siya, nilinis ito, di ba? Mga 2020 yon, mga kababayan, nung nilinis ito, naging open yung expectation ng Batang Liberisa maibabalik sa mga bata, pero ito ang realidad, di ba? So madami mga kababayan dito sa ating Mumunting channel. Thank you, Tol, ang nagsasabi na i-vlog ko daw itong palaruan ng Batang Maynila na ito para maipakita yung realidad para sa susunod na henerasyon natin. So parang hindi na siya
Hindi na siya pwedeng tawag nito may pagmalaki na palaruan ng Batang Maynila. Ito na po yung nakikita natin, tambakan, naging tambakan na po ng DRRMO ng lumang gamit. Ayan o, mga pack-checking natin. Ayan, ka-shoutout kay Yormisco, no? Ito na lang yung natitira. Ika nga, per schedule na plaza para sa paglalaruan ng ating mga kabataan dito yan sa Liberisa. Pero pack-checking, ito nga sabi ko, lawak-lawak. Hindi na siya napapakinabangan masyado. Yung mga kapislight natin dito, wala na ring ilaw, sira-sira na rin. Napakagandang lugar ito mga kababayan ko. Noong unang termino ni Yormisco na ipakita na natin to, inauguration. Likewise nandito, hindi na napapakinabangan, pero may senior tayo natutulog doon. Very good yan, natutulugan nyo yan, pero hindi yan yung expectation natin para sa lugar na to mga kababayan ko. Naging ano na siya, yung maliwanag, maligaya, masaya, mapalaruan. Ngayon po ito na yung makikita natin. Kaya na yung humusga, Batang Liberisa. Ano, masaya ka pa ba sa playground? Hindi na alam, balik yung dating paraiso eh. Nasaan na yung playground? Nawala? Yan, yung playground natin yun. Naging kahoy na? Kaawin na, yun. Ano yung hiling mo ngayon? Ibalik sa akin dating paraiso, palalit ang bata, makakalaro dyan. Ano ba meron dati sa dating paraiso? Iso, aras, lahat ng mga larong bata nandyan lahat sa paraiso. Nandito sila. Nandito sila, hindi sa kalsada, no? Nasa kalsada na sila, tama? Ikaw, tol. Expectation versus reality. Ayaw magpaya. Nga, ayun, oh, wala na mga kababayan, no? Araw-araw naglilinis ang PDO. Dala ka na ng ano? Record. Bawal lang towing, pero hindi naman po pwedeng hindi sila alisin. Paano natin nga, bubuhatin natin. Ito lang ito. Tapos mag-ano, temporarily close mo rin. Yung bang katraso pwede muna. Niligyan namin natin maalis eh, bumabalik. Pasensya na. Minsan kasi sa, alam mo, ang malungkot sa towing. Minsan nasisira kotse. Siyempre, ayaw natin masira yung kotse. Pag binotis na natin yan, yun, tapos yung problema na yun. Sila mga makama na yun. Tapos i-take over yung ano, si Pio. Si Pio. Take over natin. Matapos natin. Hindi natapos yung Hindi natapos yung collection eh. Sabi niyo, collection area nila yan eh. Talaga? Bago dyan eh. Pag ganun, paikot. Talaga? Hinati yan sa may tabi ng simbahan. Nung walang ordinansa. Talaga naman, kanya-kanyang gobyerno talaga mga bata. Nabitin na rin ang papagani talaga. Pinachip-patsi talaga may Ascension Plaza. lahat ang pwedeng pagkakitaan. Adik. Adik sa pera. Pati nga tubig mo, nakita. Katapos nila ngayon. Opo, bukas po, hindi pa malas. Kahil ako na. Ngayon lang. Lang yan, lalagay. Opo. Hindi yan marunong. Makakaintindi lang. Pero hindi.
Dito ba to galing? Ah, dito. Ito. Oh. Buti na. Mamatay mabubuhay ako, hindi ko matatapos sa matalaman ng Maynila. Talagang kahit sa sulok ng kanya-kanya. Okay pa yung mga puno. Oo nga. Nakakapagtiis pa. Yung puno, nakakapag-tiis. Yung taong bayan. Sino ba ito? Chief of Staff. Paraiso. Paraiso ng Batang Maynila. Hindi po paraiso to, parking ng Batang Maynila. Ngayon kung nanonood kayo, mga may-ari ng kotse rito, meron pa kayong 12 oras. Hindi, kahit na, sige, 24 oras. Alisin nyo na ng kusa. Tapos, kung hindi nyo alisin, tutulungan namin kayong alisin. Ang pamahalang lungsod ang tutulong sa inyo. Kaya lang, hindi namin magagaranti kung hindi madadamage yung sasakyan ninyo. We will be forced to help you. Paraiso, wala tayong katinuan sa katawan. Paraiso, parking area. Bakit pa pala? Saan naglalaro mga bata? Sa kalye. Sige. Bukan may bahay na rin doon. Meron. Patay tayo dyan. Na si Pio. Pio. Lahat ng instruction yan. Lahat. Sabi kasi, minong. Pasensya na kayo kung sino naninirahan dyan Meron pa kayong 24 oras. Babalik na namin ito sa taong bayan. Kailangan nyo nang umalik. Ito, price lang. Dito pa ng mga impounded na sasakyan at ginawang mga parking ng private vehicle. Tingnan nyo po, mayroon pa mga manok dito na nakatali. May mga tumira talaga dito mismo sa kalahati nitong Paraiso ng Batang Maynila, kasi yung kabila, yun po yung maayos na sinetapan na andun lahat yung mga palaro. Ngayon, naging parang tambakan po. Tingnan nyo po naging itsura nito. Parang pinabayanan po talaga ito ng matagal na panahon. At nasa laula, ayan, nababoy itong lugar na ito na para ito sa mga batang Maynila na pwede silang maglaro dito. Kaya ibabalik lang natin to sa mga batang Maynila
Yun ang goal ng ating Mayor Isko Moreno. Kaya mega love shoutout to everyone. Magla-live po tayo dito ngayon sa may paraiso ng Batang Maynila. Ito ngayon yung update natin guys dito sa naiwang proyekto ni Yorme Isko, no? Nung kapanahunan niya na siya po ay isang mayor, no? Siya po ay mayor pa dito sa ating lungsod, no? Nakikita natin yung improvement guys. Dumating na yung mga graba and nag-start na sila na gawin na itong mga kalsada dito ng ano. Ayan, pinaplatining na nila yung graba plus may hole man na sa gilid. Ito yung sisimintuhin mga kabayan para magmukha talagang tunay na palaruan ito ng Batang Maynila. Batang Maynila. Parking ng Batang Maynila. Parking, eto na. Dadalawin ni Yorme. May bahay na dito sa Paraiso. May manok. Manok ni San Pedro. Hoy! Naku, mukhang may ginto rin dito. Mayroon mukhang may mga ginto rin. May ginto rin dito. Yung mga opisina. Ang basura. Na isinasagawa. Ito pong Adopt a Park program na isinasagawa po, katuwang ang national government, specifically ang MMDA, ay ginawa para sa inyo. Para talagang masabi na po natin na ito ay paraiso ng Maynila. Taon-taon ginagawa natin kung saan nagde-develop po tayo ng mga open spaces para gawing parke. Na iyan po ay pagpapatuloy natin. Mayor Honey, kung may phase 5 pa to, 6, sabihin nyo lang po at atin po popondohan para patuloy pong maipagawa itong paraiso ng Batang Maynila. Taus-pusong pasasalamat sa inyo na katulong po namin kayo sa amin pong adhikain na talagang pagandahin ang aming lungsod nang hindi po kami gumagastos o nangungutang. Pwede naman pala, Mr. Chairman. Tawa po si Mayora, hihilingin po namin ang tulong ninyo na mapanatili na malinis at maganda itong ating park para po pakinabangan ng mas maraming kababayan natin dito sa Maynila. At asahan nyo, Mayor Honey, yun pong ating project din na Green sa Plaza Azul. Yan po, inihintay na lamang po yung release ng pondo sa DBM. At yan po ay sisimulan po natin at pipilitin po natin matapos. Para sa atin. Hello mga kapatid. patawarin mo ako, aking mahal. Kung ang aking pagpasya'y nagtagal, nais ko lang palipasin ng aking nakaraan, dahil di ko siya bastang malimutan. Sa ligaya ng kahapon, kay hirap bumitaw, nawala lang siyang bigla, tila ninakaw ang ilaw. Ngunit ngayong nagliliwanag na ang langit na bughaw, handa ng puso ko na sumigaw. Umulan at bumagyo, ikaw ang nais ko. Sa
ginhawa sa hirap, ikaw ang nais ko. May bayad ba subscription? Wala, di ba? Click the button, subscribe, then click all.